Yan mga idol, ang ating buuin. Pakita natin yung paano yung timing Honda 4-stroke. Dito sa may ano siya, Tambotso, iba yung barbola niya. Yung dito naman sa may karburador, dyan po yung malaki yung barbola. Ito yung barbola, yung valve. Yan. Yung malaki yung ulo niya, yan po yung tapat sa carburetor. Yan. Ito yung malaki. Ito yung sa may carburetor. Yan. Yung nasa kanan, yan ito. Yan yung sa banda ng Tambotso. Ito, ikakabit ko na. Ito yung sa may carburetor. Yan. Oh, yan yung valve sa carburetor, yung malaki ang ulo niya. Yan, ita-timing pa natin yan mamaya. Tapos may washer yan siya dyan. Yan yung washer niya sa may harap ng carburetor. Okay. Tapos lagyan natin siya ng yung pinakalak niya para di siya malaglag. Tapos ito namang isa, yung sa may Tambotso, yung maliit ang ulo ng pin ng valve. Yan po yung sa may Tambotso. Pasok lang po yan siya. Tapos lagyan natin ang pinakalak niya. Okay. Okay, nailagay na natin yung pinakalak niya. Yan yung papalo. Pag umanda na siya, yan yung papalo sa. Tapos ito yung pambelt niya. Yan. Pag nalagay na ito, saka natin ita-timing doon sa kanyang crankshaft. May timing yung crankshaft niyan mga idol. Yan, papasok natin at ipapakita ko sa inyo kung paano yan ita-timing. Okay. Yan, nailagay na natin yung crankshaft niya. Yan. Ito na yung itsura niya mga idol. Yan, dito tayo sa crankshaft, magta-timing na tayo mga idol. Yan yung palatandaan yan mga idol, nasa baba. Tapos ito yung camshaft niya, camshaft. Yan yung kakabitan ng pambelt. Yan yung ita-timing din natin. May arrow po siya yan mga idol. Yan. Kakabit ko muna mga idol. Yan, ito yung itsura niya. Okay. Yan. Yan, nasa gitna yan. Kung napapansin nyo, nasa gitna yan. Yung piston yan mga idol, nasa itaas. Okay, tingnan nyo. Yan yung arrow na sinasabi ko. Dapat tugma siya doon sa baba. Yung crankshaft niya na nasa baba. Tsaka natin lagyan siya ng pin para hindi siya maalis.
Pinukpo kasi matigas eh. Yan mga idol. Yan yung tamang timing niya mga idol. Nasa baba yung guhit ng crankshaft niya at saka straight doon sa may arrow. Yan yung arrow. Kailangan straight yan siya. Ngayon, lagyan na natin ng gasket maker para madali. Yan. Okay, tapos na nating nahigpitan, nailagay yung kanyang cover. Yan yung ito-timing natin mamaya, mga idol. Yung barbula. Sa ngayon, ikabit muna natin yung kanyang panwheel. Yung nagdala din ng kuryente. Ngayon, ita-timing na natin yung valve niya mga idol. Dito. Yan yung valve niya mga idol. Ang timing niyan mga idol, yan, yung piston niya nakatap. Yun, nasa taas yung piston. Yan yung arrow. Pag nandyan yung arrow sa gitna, yan, ang piston niyan ay nasa itaas. Okay. Ito yung pang timing ko mga idol dahil wala akong failure gauge. Yung papel lang ang ginawa ko. Ginawa ko niyan ay 4 na tupi. Yan. Yung nipis niya, yun lang yung ginawa kong pang timing. Sa valve. Yan mga idol. Pakiramdaman mo lang kung hindi na siya masyadong mahigpit at hindi na siya masyadong maluwag. Yan lang yung ginamit ko mga idol. Yung iba, failure gauge talaga yung ginagamit nila. Pag tiniming nyo na yun mga idol, yung ito, yung valve nya, tandaan nyo na yung piston yan ay nasa taas. Kasi pag hindi naka-timing yung piston yan, wala sa taas, hindi yan aandar mga idol. So may camshaft niyan mga idol, yung itim na nilagyan ng pump belt. Doon makikita mo yung arrow. Dapat nakataas yun para aandar yan. Pagkatapos ng timing, higpitan siya ng dahan-dahan mga idol. Kasi madali lang itong mabali din mga idol. Kaya dahan-dahanin nyo lang paghigpit. Ganon din sa sa kabila. Ganyan din yung gagawin. Yan. Timing na yung isa. Ito na namang isa. Pag na-timing na siya, saka na siya higpitan mga idol. Ganyan po ang tamang pag-timing mga idol sa barbula. Yan. Yan lang yung paraan yan mga idol. Dahil wala akong failure gauge, papel lang yung ginagamit ko. Na-timing na yan mga idol. Yan lang po ang aking ibinahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo at paki-subscribe na rin sa aking munting channel mga idol. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat. God bless all mga idol.